Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Lerio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Isabela. 10 oras ng gabi na mga sandaling yun. Nang madinig ni Lerio ang isang sigaw, humihingi ng saklolo. Baka sa boses ng mga ito ang takot. Sinilip ito ng binata. Bumungad ang sugatang ginang na akay-akay ng bata. Kagad itong napahugot ng itak. Saka lumabas ng tahanan para tumulong. Walang tanong-tanong. Pinatuloy ang mga panauhin. Inayos ang mga kagamitan at saka inagapan ang sugat ng ginang. Nang bumuti ang pakiramdam, dito lamang siya nagtanong. O bata, sino ba yung may gawa nito sa inyo? Tagasan ba kayo? 10 oras na ng gabi. Saan ba yung punta ninyo? Tanong ni Lerio. Kuya, Junjun nga po pala yung pangalan ko. Pauwi na po sana kami sa bahay ng lolo ko eh. Naligaw kami kaya inabutan ng gabi. Tapos, bigla na lang may humarang sa amin na halimaw. Si nanay nga po yung napuruhan eh. Mabuti nga po may dumating na isa pang halimaw. Sila po yung nagpatayan kaya umalis na kami ni nanay. Tugon ng batang si Junjun. Isa pang halimaw? Sino naman yun? Kilala mo ba yung itsura? Ilarawan mo nga sa akin. Hindi ko nga po nakita ng maayos kasi madilim eh. Pero nanlilisik po yung mga mata. Tapos nakakatakot yung ingay. Pag-uusap ng dalawa. Binigyan na mahihigaan ni Lerio ang bata upang makapagpahinga. Mahimbing ang naging tulog ng kasamang ginang pagkatapos malapatan ng gamot. Sa kabilang banda naman hindi maiwasan ng binata ang tungkol sa sinasabi nitong halimaw. Ngayon pa lang ito nakarinig na nagpang-abot ang mga kapwa nilalang. Si Lerio, hindi ordinaryong mamamayan. May kaalaman ito pagdating sa pagpuksa ng mga aswang, engkanto, lamang lupa at iba pang banta ng kapahamakan. Maliban na lamang kung hagupit ng panahon at kalikasan. Kahit na limitado, nagagawan pa rin ng paraan para makontra ang kasamaan. Bukod dito, isa rin itong manggagamot sa lugar. Kaya lang wala nang lumapit magmula nang hindi naisalba ang buhay ng huling ginamot. Biktima ito ng aswang at sa lubha ng kalagayan, wala nang pag-asa pang mabuhay. Siya ang sinisisi ng pamilya. Ipinagkalat na sinadyang patayin ng pasyente. Sinubukan pa nitong depensahan ang sarili ngunit nauwi sa kaguluhan. Upang makaiwas, nanahimik na lamang si Lerio. Wala na ni isang lumapit sa kanya para magpagamot, maliban na lamang sa ngayon. Muli namang sinuri ng binata ang kalagayan ng ginang. Nilapatan ng karagdagang gamot. Makalipas ang ilang oras, tuluyang bumuti ang pakiramdam. Nagising at kinausap. Ako nga pala si Lerio. Nadinig ko yung sigaw ng bata kaya sumaklolo ko sa inyo. Mabuti na lang at dito kayo napadaan sa akin. Naagapan ko kagad yung sugat mo. Tuluyan din niyang gagaling. Tamang pahinga at pag-inom ng gamot lang ang kailangan. Matanong ko lang pala, anong klase ba ng nilalang ang sumugod sa inyo? Tanong ni Lerio.
Kung hindi ako nagkakamali, isa po yung aswang. Hindi ko na matandaan yung daan kaya kung saan kami napadpad tapos may biglang umatake sa amin. Mabuti nga may isa pang halimaw na dumating eh. Sinugod nito yung aswang tapos sila yung nagtuos. Tumakas na rin kami ng anak ko habang may pagkakataon. Ang pangalawang halimaw, hindi ko mamukaan basta malaki po yun. Ligaya nga po pala yung pangalan ko. Junjun naman po yung aking anak. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo at pagligtas ng buhay ko. Tugon ni Ligaya. Walang anuman po yun. Saan po ba kayo pupunta? Pwede ko po kayong ihatid para masiguradong ligtas hanggang sa pupuntahan ninyo. Wala naman hong problema sa akin eh. Meron ho akong kalabaw. Pwede po tayong magpahila sa karo. Hindi na po. Malaki na yung naitulong niyo sa amin. Maraming salamat, Lerio ha. Parang nanggaling na po ako sa lugar na ito dati. Kaya alam ko na po kung sa kami dadaan. Hihingi lang po sana ako ng kaunting oras para magpahinga. Aalis din po kami mamaya. Walang problema. May pagkain na rin at maiinom sa mesa. Pagtyagaan nyo na lang ha. Dahil yun lang talaga yung meron ako eh. Pag-uusap nila ni Ligaya. Habang nagpapahinga ang mag-ina, sumaglit si Lerio sa kagubatan upang manguha ng mga halamang gamot. Kaya nga lang, ibang tao ang bumungad. Si Mang Datu, ang mortal niyang kaaway. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Akala ko ang hinahanap ko na ang matatagpuan sa gawing ito ng kagubatan. Ang kaaway ko lang pala. Wala nang nagpapagamot sa'yo. Kaya bakit ka pa nangunguha ng dahon? O baka naman, yan na lang ang kinakain mo. Dahil wala nang pambiling matinong pagkain. Kung sa bagay, wala ka nang kinikita. Wika ni Mang Datu. Pakialam niyo ho ba? Alam mo, tumatanda ho kayong pakilamero eh no? Kung meron ho kayong hinahanap, diretso lang po, wag na kayong huminto dito. Naaalibadbaran ako sa presensya niyo eh. Tugon ni Lerio. Ay sus, ang sabihin mo, ayaw mo lang akong makaharap. Dahil nahihiya ka sa sarili mo. Bakit mo kasi pinatay yung pasyente mo? Ito katuloy. Kaawa-awa. Wala nang nagpapagamot. At wala ni isang nagtitiwala. Tugon ni Mang Datu. Patuloy itong pinagtatawanan ang binata. Alam mo Manong, kung naisukpit ko lang yung ita ko, may leg ako mapupugot ngayon eh. Umalis ka na nga. Baka mademonyo ko at maging totoo ang sinasabi ko sa'yo. Aba, nagpipigil ka pa pala sa lagay na yan. O siya, may mahalaga rin kasi akong gagawin. Kaya palalampasin ko ang pagkakataong ito. Pero sa susunod hindi na. Wika ni Mang Datu. Ibinalik ni Lerio ang pansin sa pangunguha ng halamang gamot. Nang mapuno ang dalang buslo, umuwi na rin ang binata. Pagkarating sa tahanan ay wala itong naabutan. Nakaalis na ang mag-ina. Ni wala man lamang paalam sa kanya. Naintindihan kagad ng binata kung bakit. Dahil mula sa kalayuan, napansin ang mga kababaihang nangunguna sa pagsira ng pangalan niya. Hindi na lamang pinansin ng mga ito. Pagsapit ng hapon, nagulat si Lerio nang bumalik ang batang si Junjun. May dala itong pasalubong sa kanya. Iba't ibang uri ng prutas.
Pinagsaluhan nila ang mga ito. Hindi naman nagpapigil ang binata at napatanong sa inasta ni Junjun. O Junjun, bakit ka nandito? Akala ko ba nakaalis na kayo ng nanay mo? May naiwang ka bang gamit dito? Tanong ni Lerio. Kuya, ang sabi kasi ni Mama, baka mapakinabangan mo yung gamit na ito. Kaya pinhatid niya sa akin. Si Papa yung gumamit niya noon. Pero dahil wala na siya, sa inyo na lang daw po. Ang sabi rin ni Mama, mag-ingat po kayo kasi lapitin ng halimaw yung bagay na yan. Napatitig si Lerio sa inabot na kwintas ng bata. Kilala niya ang palawit na ito. Isang mutya ng luya. Bihira lamang magkaroon ng ganitong mutya. Hindi niya maintindihan kung bakit ito ipinagkaloob ng bata sa kanya. Uy, sandali Junjun. Kanino ba talaga galing yung bagay na to? Paano ka nagkaroon ng ganito? Sino ka ba talaga? Kayo ng mama mo? Wala po. Si Papa po kasi, isang manunugis ng aswang. Pero hindi kinaya yung dalang banta ng mga kalaban. Labitin po kasi yung mutsyang yan eh. Walang panahon na lilipas na hindi napapaaway yung magtatangan yan. Napansin kasi ni Mama na isa ka pong manggagamot at may kaalaman ka sa ganitong bagay kaya para hindi masayang yung gamit, ibibigay na lamang sa inyo para mapakinabangan. Tugon ni Junjun. Napakamot sa ulo si Lerio. Naguguluhan dahil nais itong ibigay sa kanya. Ngunit may halong pananakot. Binaliwala na lamang din dahil bata ang kausap. Walang pasabing umalis ang bata. Hindi na rin nasundan ng makasalubong si Mang Datu sa daan. Muling nagkabanggaan ang matalik na magkaaway. O Mang Datu, naligaw ho yata kayo. Doon sa kabila yung daan papunta sa inyo. Pero nandito ka sa pamamahay ko. Wala ho akong panahon para makipagsagutan sa kagaya mo. Kaya umalis ka na. Wika ni Lerio. Lerio, nabalitaan kong may tinulungan kang mag-ina. Nandiyan pa ba sila? Gusto ko lamang silang makita. Tugon ni Mang Datu. Ha? Bakit gusto mo naman silang makita, Aber? Wala kang karapatang malaman kung sino ang pinapatuloy ko sa aking tahanan. Kalalaki mong tao, napaka-tsismoso mong matanda ka. Hoy bata, may gusto lang akong malaman. Huwag mo nang ipagkait ang mag-inang yon. Nasaan sila? Iharap mo sila sa akin. Sabing hindi pwede. Ano ka ba? Kung sumugod ka dito, para kang alkalde ng bayan ah. Tandaan mo Mang Datu, nasa balwarte kita. Ano man ang gusto kong gawin sa'yo ay kaya ko. At wala akong magiging kasalanan kung sakaling makarating sa otoridad dahil ikaw ang unang sumugod. Pag-uusap ng dalawa. Pilit pinigilan ni Lerio ang pagpasok ni Mang Datu sa tahanan. Ngunit hindi nagpatalo ang matanda. Buong pwersang itinulak ang binata at nagmamadaling umakyat ng hagdan. Kaso umatras nang maramdaman ang kakaibang pwersa mula sa loob. Hoy bata, anong klaseng pangontra ang meron ka? Bakit hindi ako makapasok dito sa tahanan mo? Gumawa ka ba ng pananggalang? Tanong ni Mang Datu habang hinahagod ang kanang braso na siyang tinamaan ng pwersa. Makikita dito ang tila pagkasunog. Oo naman para hindi makapasok yung katulad mong demonyo. Bakit mo gusto mong makita yung mag-inang tinulungan ko? Sandali. Diba, hinahanap mo yung alaga mo kanina?
Ibig sabihin, meron na naman siyang kasamaang ginagawa. Aba, ngayon alam ko na. Ang alaga mo ang sinasabi ng mag-ina na sumalakay sa kanila. Magpasa hanggang ngayon pala, nag-aalaga ka pa rin ng aswang. Hindi ka na talaga nagtanda. Hindi pa ba sapat yung ginawa ko sa'yo dati? Gusto mo yatang ulitin ko eh. Walang kinalaman dito ang aking alaga, bata. Sadyang may ginawa lang ang mag-inang yan para galitin ako. Wala kong alam sa sinasabi mong pagsalakay. Malay ko ba kung wala sa loob ang mag-ina? Sige, aalis na ako. Nagpunta lang pala ako rito para sa wala. Wika ni Mang Datu. Nagmamadali na rin itong umalis. Sa kilos nito nagduda si Lerio. Maraming taon na magmula noong naging usap-usapan ang katauhan ni Mang Datu sa lugar. Isa itong antingero. Ngunit piniling talikuran ang tungkulin upang kumaliwa. Sinamba at pinaglingkuran ang nakilala nitong aswang na ngayoy tinatawag niyang alaga. Nakalaban ito ni Lerio noong araw. Nagawang talunin, subalit napag-alamang muling nabuhay. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon na muling makaharap dahil itinagong mabuti mula sa kanya. At isa pa, naging balakid din ang bali-balita kay Lerio na naging dahilan upang maging limitado ang kilos sa lugar. Dahil bawat galaw niya, nakabantay ang mga mata ng kapitbahay at kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang likuran. Pagsapit ng gabi, sinuri ni Lerio ang mutsyang bigay ng bata. Aktibo ito at malakas ang bisa. Naisip ang nangyari kay Mang Datu nang tinangkang pumasok sa tahanan. Hindi siya makapaniwala na ganong kalakas ang pwersa nito. Sa kabilang banda naman, napabuntong hininga ang binata. Hindi kayang tanggapin ang ganitong klase ng gamit. Malaki ang respeto kapag ito ang pag-uusapan. Subalit ang basta na lamang tumanggap ay wala sa kanyang isipan. Teka, ano bang gagawin ko? Hindi pwedeng tanggihan yung anumang biyayang darating. Pero ang pagkalooban ng tanga na walang malinaw na detalye kung saan nagmula, mahihirapan akong tanggapin. Pasensya ka na pero itatago na lang muna kita, Mutya. Sana bumalik si Junjun o kaya yung nanay niyang si Ligaya para magkausap kami ng maayos tungkol sa'yo. Pagmumuni-muni ni Lerio, maayos itong inilagay sa kahon ng binata. Ibinalot pa ng pulang tela upang masigurado. Nang sandaling tinalikuran para magpunta sa kabilang kwarto, biglang nahulog ang kahon. Lumabas ang Mutya. Dali-dali niya itong pinulot at naramdaman ang presensya ng aswang. Ilang sandali pa, may kung sinong bumangga sa pinto. Nawasak ito at maraming bakas ng kalmot sa iba't ibang bahagi ng dingding. Ito na ba yung sinasabi ni Junjun? Nalapitin ng aswang ang Mutya. Mapapalaban yata ako nang wala sa oras Masusubok ako nito. Wika ni Lerio. Nakiramdam ang binata sa paligid. Lumabas ng tahanan. Nagbitbit ng patalim at sulo. Nilibot ang bakuran maging ang likuran. Ngunit bakas na lamang ang naabutan. Mga kalmot sa dingding maging sa lupa. Dumiretso na rin ang tingin nang mapansin ang papalapit na figura ng tao. Nakahanda na sanang dumipensa sa pag-aakalang aatake ngunit ibinaba ang patalim nang makilala kung sino. Walang iba kundi si Junjun. Junjun, anong ginagawa mo rito? Halika nga, may aswang sa paligid.
Ito talagang batang to, oo. Wika ni Lerio. Dinala niya sa loob ng tahanan ang bata. Nang masiguradong wala ng banta ng nilalang, binalingan ito ng pansin. Sa pagkakataong yun, napag-alaman niya na hindi pangkaraniwang bata si Junjun. Pinakiramdaman niyang mabuti. Unti-unting napansin ang inilalabas na kakaibang lakas mula mismo sa katawan. Junjun, sabihin mo nga sa akin, sino ka ba talaga? Ang enerhiyang nararamdaman ko sa'yo, hindi kayang taglayin ng ordinaryong bata. Anong klase ng tao ka ba talaga? Tumitig sa kanya ang bata. Hinawakan siya sa kamay. Sa puntong ito mas lalong naramdaman ang puwersang taglay. Mas malakas pa kesa sa napansing kanina. Sa pagkakataong ito, nag-iba ang itsura ni Junjun sa kanyang paningin. Ang totoo niyan, kuya. Ang totoo niyan, kuya, hindi talaga ako simpleng bata. Balat kuyo ko lang yung katauhang ito. At si Nanay Ligaya naman, siya yung kakambal ko. Sa katunayan, naghahanap lang kami ng pagsisilbihan. Taong tapat sa tungkuling ginagampanan. Matapang, walang inaatras ang banta ng kahit na anong nilalang. Matagal na kitang pinagmamatyagan at nang makatsyempo ako, lumapit kami sa'yo. Pero yung kwentong sinabi ko sa'yo na nangyari sa amin ng kambal ko, totoo yun. Hindi nga lang sa amin nangyari. May nakita talaga kaming mag-ina. Inatake ng nilalang yung nanay. Naging malubha yung tama eh. Habang yung anak naman niya, ayun, umiiyak sa tabi ng bangkay ng nanay niya. Hanggang sa parehas na silang binawian ng buhay. Kaya pasensya na, Lerio. Wala kaming karapatang manghelam sa problema ng mga tao. Pero pwede kaming tumulong sa pamamagitan ng paggabay sa'yo. Wika ng duwendeng si Junjun. Napakunot ang noo ni Lerio. Hindi niya lubos maintindihan ang tunay na pagkatao ni Junjun. Halos hindi ito makapaniwala sa mga nadinig. Wala rin itong ibang maisip kundi si Mang Dato. Dahil ito lamang ang kilalang posibleng may kinalaman sa aswang. Sandali nga. Ipaliwanag mo nga mabuti. Bakit kayo nagpapanggap na ligaya? Sinusubok mo ba ako? Hindi naman na siguro lingid sa kaalaman mo yon, Lerio. Isa akong puting duwende. Minsan mapaglaro. Pero tama ka sa isang bagay. Sinusubok kita. Kagaya rin ng aking inaasahan. Hindi ka pumipili ng tutulungan. Walang pagdadalawang isip na sumaklolo kahit hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Para alam mo, nandito ako para pagsilbihan ka at maging katuwang sa pakikipaglaban sa kalabang nilalang. Kasangga mo rin yung binigay kong mutya. Huwag mong kalimutang gamitin. Para talaga yun sa'yo. Tugon ni Junjun. Sa puntong ito, mas naging malinaw kay Lerio ang tungkol sa pagkatao ng kausap. Nagsama sila sa iisang bubong. Dito na unti-unting nakilala ang kambal na duwende. Marami silang kayang gawin. Katulad na lamang ng pagpapagaling ng sugat sa maiksing oras. Tinuruan din siya nito ng mga karagdagang pamamaraan. Hanggang sa unti-unti nang bumalik ang tiwala ng mga tao kay Lerio nang pakitaan niya ng kausayan sa panggagamot. Sa katunayan, minsan sinasadya ni Junjun na bigyan ng karamdaman ang sarili. Humahandusay ito sa gitna ng kumpulan ng mga tao. Lingid ito sa kaalaman ng manggagamot. Kagad sumasaklolo at inaagapan.
Dahil dito may sumusubok na magpagamot. Alam mo, malala ka rin Junjun no? Nagawa mo magpatay-patayan sa harapan ng maraming tao para lang makuha muli yung tiwala nila. Kailangan ba talaga ganun? Ang akala ko, mga aswang lang yung pagtutuunan natin ng pansin. Dumadrama ka pa eh. Ganun talaga. Bilang tagapagsilbi mo, tungkulin ko ring ayusin ang buhay mo. Kung sinisiraan ka ng mga tao dahil lang sa isang pagkakamali, responsibilidad naming gawan yun ng paraan para mabura yun sa kanilang isipan. Ngayon na may dumayo muli para magpagamot, gawin mo yung parte mo ha. Nagawa ko na yung sa akin. Tugon ni Junjun. Napailing na lamang si Lerio. Pagkatapos ng pag-uusap ay inatupag ang naghihintay na mga pasyente sa labas. Ang karamdaman ng bawat isa, nalulunasan hindi lang dahil sa likas na husay ng manggagamot o bisa ng mutya, dahil na rin ito sa gabay ng kambal na duwende. Kagad nitong ginagawa ng paraan para mapagaan ang kalagayan. Namimigay rin ng gamot si Lerio na may halong bisa ng tangan. Dahil sa pagpapagaling ng mga pasyente, araw-araw dinadagsa na ang tahanan. Kasabay naman ito ang matinding banta ng mga nilalang na pasimpleng nanggugulo sa tuwing oras ng gamutan. Minsan nakakalusot ang mga ito, nagagawang sumapi sa katawan ng pasyente kung hindi lamang mabusisi sa pagsuri si Lerio. Hindi na ito mapapansin. Junjun, mukhang delikado yung lagay ng panggagamot natin ngayon. Magmula nang ginamit natin yung mutya, hindi lang aswang yung nagpaparamdam sa atin. Pati masasamang engkanto ng gugulo na rin eh. Wala ka bang mabisang paraan para maitabo yung mga yun? Nangangamba ako. Baka makahanap ng tiyempo yung mga yun at hindi natin mamalayan. Kawawa naman yung pasyenteng sasapian. Katangian niya ng mutya. Hinihila nito palapit yung mga nilalang. Huwag mo nang alalahanin yung mga engkantong yun. Ako na ang bahala. Ituon mo lang yung pansin mo sa mga pasyente. Teka, wala ka bang napapansin? May naaamoy akong kalaban eh. Naalerto si Lerio nang mapansin ang banta ng panganib. Hindi nagtagal. Isang pasyente ang bumungad sa pintuan. Sugatan at nanghihina. Tinulungan ito ni Lerio at ginamot. Samantalang ang kambal na puting duwende naman, lumabas ng tahanan upang sundan ang amoy ng aswang. Habang inaagapan ang sugatang pasyente, unti-unting napansin ni Lerio ang mabigat na presensya sa paligid. Pinakiramdaman itong maigi hanggang sa natukoy kung saan ang gagaling. Sa mismong taong ginagamot. Dahil nakapikit ito, dahan-dahang kinuha ang tangan at patalim. Nang tangkang babalikan, nagmulat at mahigpit na pinigilan ang mga kamay. Sino ka? Bakit ka sumapi sa katawan ng taong to? Magpakilala ka. Idiniin ni Lerio ang hawak na patalim. Hindi naman balak na patayin ang tao. Gusto lamang pagsalitain ang elementong sumapi. Subalit kabaliktaran ang nangyari. Nanlaban pa ito. Naging maingat naman ang manggagamot. Hindi lumaban upang maiwasang mapinsala ang katawan ng taong sinapian. Nang makatsyempo, nagawang itali sa upuan. O ikaw, huwag mong hintayin na puruhan kita bago mo lubayan ang katawan ng taong yan. Hindi ako nagbibigay ng awas sa mga katulad mo. Banta ni Lerio. Tinutukan ng pangontra ng binata ang elementong sumapi. Kagad itong kumalas sa katawan bago pa tuluyang mapuruhan.
Nanghina ang pasyente at tuluyang nawala ng malay. Paglipas naman ng ilang sandali, nakita nito si Junjun. Sugatan ang kamay. Kumusta? Anong nangyari? Matagal kang nawala ah. Kumusta yung lakad mo? Sigurado namang natalo mo yung nilalang ano? Oo naman. Ako pa. Ang pasyenteng ito, inatake ng 2 nilalang. Unang sinalakay ng aswang kaya nagkaroon ng sugat. Sinamantala naman ng nakaabang na engkanto. Sumalib at sinubukan kang saktan. Mabuti nagawan mo ng paraan. Tugon ni Junjun. Hindi na nagulat si Lerio kung paano nalaman. Isa ito sa kakayahan ng kambal na duwende. Sinuri nito ang katawan ng pasyente. Binigyan ng karagdagang gamot gamit ang sariling lakas. Napalis ko na yung sapi, pero hindi napuruhan yung elemento eh. Kaagad kumalas nang mapansing tutuluyan ko na siya. Ikaw ba? Magkwento ka nga sa nangyari. Muli kong nakasagupa yung aswang na siyang alaga ng mortal na kaaway mo, si Mang Datu. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nabubuhay pa ito hanggang ngayon. Napuruhan ko na yun dati. Sa tingin ko, nakakabit sa isang bagay yung buhay nito. Kung matutunto natin yung puno, doon lang matitigil yung paghasik niya. Ikaw, Lerio, wala ka bang balak kumprontahin si Mang Datu? Kung walang kikilos, patuloy lang sa pambibiktima ang nilalang. Pagsasalaysay ni Junjun, habang yung kambal naman ito, hindi nagsasalita. Tumatango lamang sa lahat ng kanyang sasabihin. Nagtataka nga rin ako eh. Nakalaban ko na dati yung aswang na yan. Nabalitaan kong nabuhay ulit. Hindi lang nagkaroon ng pagkakataon na makasagupa ko kasi naging mas maingat yata eh. Parang iniiwasan ako makaengkwentro. Sigurado ba kayo na alaga ni Datu yung nakaharap nyo? Hindi ako pwedeng magkamali, Lerio. Nakikilala ko yung nakaharap naming aswang at kung sino yung taong pinagsisilbihan nito. Sinabihan na kita dati tungkol dito. Hindi lang natin mapagtuunan ng pansin. Naging abala sa panggagamot eh. Ngayon, tamang oras na para ito naman yung harapin natin. Nasa iyo pa rin ang pagpapasya. Hindi kita pwedeng pangunahan. Wika ni Junjun. Napabuntong hininga si Lerio. Kamuntikan nang makalimutan ang tungkol kay Mang Datu at sa alaga nitong nilalang. Hindi na pala kailangan puntahan sa kanila eh. Siya na mismo yung lumapit sa atin, oh. Wika ni Junjun. Napatingin si Lerio sa labas. Mula rito ay natanaw si Mang Datu. May dalang itak sa magkabilang kamay. Galit na galit. Si Junjun ang naunang lumabas upang harapin ito. Aba, bata! Umalis ka dyan kung ayaw mong ikaw ang una kong tagain. Nasaan ang magaling na si Lerio? Siya lang naman ang gusto kong makausap. Iharap mo sa akin ng iyong amain. Hoy tanda, hindi ko siya amain. Siya ang taong pinagsisilbihan namin ng kambal ko. Siya ang aming maestro. Binabantaan kita. Isang pagkakamali ang pagpunta mo rito. Isang hakbang pa. Ito na ang magiging katapasan mo, tanda. Aba, kung makapagsalita parang mas matanda ka pa kaysa sa akin ah. Hoy bata, huwag kang harang-harang dahil baka hindi kita matansya. Lerio, lumabas ka riyan. Huwag kang duwag na itong bata lang ang ibabangga mo sa akin. Uy tanda, hindi nga ako tumatanggap ng bisita kapag ganitong disoras ng gabi. Ano bang pinupunta-punta mo rito? At may dala ka pa talagang itak? Wika ni Lerio. Lumabas na ito ng tahanan para harapin ang matanda.
Walang hiya kang hayop ka. Ilang ulit mo nang ginawa sa alaga ko ito. Nasa bahay siya ngayon. Malubha ang sugat. Nandito ako. Gagante para sa kanya. Walang ibang lalapastangan sa alaga ko kung hindi ikaw lang. Dahil tayo lang naman ang magkaaway. Ganun ba? Mas mabuti na rin nandito ka para hindi na ako magpakahirap maglakad papunta sa inyo. Sabihin mo nga sa akin, anong klase ng aswang ang alaga mo? Ilang beses na siyang napuruhan pero hindi pa din namamatay. Sa una naming engkwentro, nalagutan na yan ng hininga. Paano siyang nabuhay ulit? Kasi nga sa pagmamagaling mo, may bagay kang nakalimutan. Nagawa mo ngang mapuruhan ang alaga ko, pero hindi mo naman tinutuluyan. Sa tingin mo ba mapapatay ang isang aswang ng ganong kadali lang? Sandali. Akala ko malawak ang kaalaman mo. Bakit parang tuturuan pa kita sa lagay na ito? Halika nga, lumapit ka rito at magtuos na tayo. Paghamon ni Mang Datu, muling humarang si Junjun. Hindi na nakapagpigil. Ginamita ng puwersa ang matanda dahilan para tumilapon sa unahan. Nakatayo namang kagad at gulat na napatingin sa bata. Wala pala tayong pinagkaiba, Leryo. Nagpalaki ka rin ng isang elemento. Ngayon ko lang nakita ang batang ito. Pero parang pamilyar. Nagkita na ba tayo dati? Hindi pa. Pero ang alaga mo, oo. Ikamusta mo na lang ako sa kanya. Iyon kung mabubuhay pa siya. Tugon ni Junjun. Makalipas ang ilang sandali ay ipinakita ang tunay na itsura. Sumama na rin ang kakambal nitong duwende. Nagbago ang ekspresyon ni Mang Datu. At bakit mo naman nasabi yan? Sandali. Ikaw siguro ang lumapastangan sa alaga ko, ano? Pareho kayo ng amo mo. Mga walang hiya kayo. Mga hayop! Sigaw ng matanda. Dinampot muli ang patalim at saka sumugod. Sa puntong ito, ang kambal na puting duwende ang humaharap sa kanya. Tinatapatan ang bawat pag-atake. Dahil mas malakas, walang kahirap-hirap na bumagsak. Duguan si Mang Datu at nangihina. Mang Datu, hindi mo na ako basta-basta mapapatumba. Oras na rin siguro para mabawasan ang kasamaan sa mundo, no? Mga kaibigan, ako na dyan. Ako ang tatapos sa kanya. Wika ni Leryo. Lumapit ang binata sa kinalalagyan ni Mang Datu. Napatanda muna ng krus bago pinatawan ng parusa ang matanda. Ginamitan niya ito ng kakaibang lason na mula pa sa mundo ng mga elemento. Nagmakaawa pa ang matanda na tigilan na siya. Ngunit hindi na nagtigil ang binata. Dali-dali itong itinarak. Nangisay na lamang dahil sa lason. Hindi nagtagal. Dumagundong ang pag-atungal ng aswang mula sa kung saan. Ilang sandali pa ang lumipas. Lumitaw ang alaga ni Mang Datu sa kabila ng natamong sugat sa katawan. Mabangis pa rin ito. Mabilis at walang tigil sa pagsugod. Muli ditong humarap ang kambal na puting duwende. Sinabayan ng pag-atake. Napuruhan ngunit walang senyales ng kamatayan. Sa puntong ito, nakaisip si Leryo. Hinugot niya ang patalim at saka sinaksak si Mang Datu. Ilang sandali pa, unti-unting nalagutan ng hininga. Kasabay nito ay ang dahan-dahang pagbagsak ng nilalang. Sa pamamaraang ito, napagtanto ni Leryo na magkarugtong ang buhay ng dalawa at si Mang Datu ang puno.
Magaling ang ginawa mo, kaibigan. Kaya pala hindi mapatay ang aswang na yan. Dahil nasa matanda yung kalahati ng buhay niya. Ngayon na tinuluyan mo na ito, nalagutan na rin siya ng hininga. Hindi naman yun dahil sa akin eh. Ang mutya ang nagbigay ng senyales. Ginawa ko lang yung parte ko. Mahusay rin yung ginawa nyo ha. Wala kayong inaatrasan. Kahit anong nilalang yung kaharap nyo. Hindi naman kami magiging matapang kung isang duwag ang nilapitan namin. Matapang ka kaya naging matapang rin kami. Sinasalamin lang namin yung ipinapakitang kilos at ugali ng tinuturing kong maestro. Paano ba namang hindi magiging matapang? May katuwang na ako eh. Saka wag mo kong tawaging maestro. Dahil kung tutuusin, ikaw pa nga itong maraming naituro sa akin eh. Tumatanggap lang ako ng aral at gabay mula sa inyo. Tugon ni Lerio. Matapos ang insidenteng yon, nabawasan ang kalbaryo ng binata. Paminsan-minsan na lamang ang pasyenteng lumalapit na may kasong pambibiktima ng aswang. Madalas ang ordinaryong karamdaman na sinasabayan ng banta ng mga engkanto. Sa kabila nito, hindi hinayaang manaig ang puwersa ng kadiliman. Sa paglipas ng panahon, humantong din sa puntong na maalam ang kambal na puting duwende. Kinakailangan na nilang bumalik sa pinanggalingan dahil pansamantala lamang ang pananatili sa mundo ng mga tao. Nauunawaan naman ito ni Lerio dahil kung tutuusin, hindi naman sila tao. Isa silang elemento. Iniwanan sa kanya ang mutya na iningatan at ginamit naman sa kabutihan. Sa tulong nito, marami ang napapagaling mula sa iba't ibang karamdaman at higit sa lahat, natatapatan ang hagupit na hatid ng masamang nilalang. Ngunit kahit wala na ang gabay ng kambal na puting duwende, inaalala pa rin niya ang mga ito sa pamamagitan ng pag-aalay sa napiling petsa at oras. Ipinagdiriwang niya ito taon-taon. Itinuring din ito ng binatang paraan upang magpasalamat sa biyayang ipinagkaloob. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Taong 1973. Probinsya ng Masbate. Alas 5 pa lamang na madaling araw ay naghahanda na si Sting. Dadalo ito sa isang binyagan. Isa siya sa kinuhang tatayo bilang pangalawang magulang ng bata. Dahil dito, labis ang pagkasabik niya dahil ito ang unang pagkakataong maimbitahan sa isang binyag. Alas 6 ng umaga na mag-umpisa ang pari sa seremonya. Dahil ito lang naman ang nag-iisang ganap noong araw na yon. Halos 2 oras silang nanatili sa simbahan para makinig sa payo ng pari sa mga paraan ng tamang pagpapalaki sa bata. Bago pa man makalis ang grupo, kumuha muna ang mga ito ng litrato. Sa pag-uwi naman, naging masaya si Sting dahil napakadami ng handang inihain sa tahanan ng bininyagan. Bago pa man magtanghali ay nakauwi na rin ito. Kagaya ng normal na ikot ng buhay. Tuwing hapon ay abala si Sting sa paglalabada. Ang tanging kasama na lamang ni Sting ay ang ina. Dahil matanda na ito, hindi na inaabala pa na magtrabaho at siya na lamang ang kumukuha ng mga labada sa kapitbahay. Ito na ang nagsisilbing hanap buhay ng mag-ina. Si Sting bilang nag-iisang anak, kinakaya na lamang ang lahat para mabigyan ng maginhawang buhay ang ina.
Sa ganitong paraan umiikot ang buhay ng dalaga. 1 linggo makalipas ang dinaluhang binyag. Bigla na lamang pinatawag ito ng ina ng bata. Dahil may gusto itong sabihin. Pagkarating naman ni Sting sa tahanan, kaagad niyang nakita ang malalibro na naglalaman ng larawan. Tuwang-tuwa naman ang dalaga kaya nagmamadali itong binuklat. Ngunit gano'n na lamang ang pagkabigla nang may maglagay sa mukha niya ng itim na tela. Aling Marta, ano pong ginagawa niyo? Bakit niyo po ako sinukluban ng tela? Tumugo naman ang ale na wag munang lilingon ng ilang segundo. Dahil dito ay hindi na nagsalita pa ang dalaga. Matapos lamang ang ilang sandali, inalis na ng matanda ang nakasuklob. Tumabi at kinuha ang mga larawang hawak ni Sting. Nakikita mo ba ang larawang ito, iha? Wala kang ulo. Kaya kita pinapunta para maagapan natin yung nakaabang nakapahamakan sa'yo. Ayon sa sabi-sabi ng matatanda, tuwing walang ulo sa larawan, ang tanging ibig sabihin lamang ay may nakaabang nakapahamakan. Mag-iingat kay Sting. Hanggat maaari, huwag ka munang lalabas ng tahanan niyo. Mabuti na ang mag-ingat kaysa magsisi tayo sa huli. Dahil dito nakaramdam ng kaba ang dalaga. Ito ang unang beses na makarinig ng ganong pamahiin. Yun rin sana ang unang pagkakataon na makikita ang larawan. Habang si Aling Marta naman, patuloy pa rin sa pagbibigay ng babala sa dalaga. Ilang oras pa matapos ang usapan, nagpaalam na ito at umuwi ng tahanan. Gawa ng hindi malaman ang gagawin, inilahad nito sa ina ang mga nalaman. Ganun na lamang ang naging pagkabahala ng dalaga. Kaya nagpasya na itong pumunta ng simbahan para mapabendisyonan ang damit na ginamit noong binyag. Kaya naman, matyagang hinanap ng dalaga ang sinuot na damit para dalhin. Habang naglalakad ang mag-ina, hawak-hawak ng ina ang kamay ng dalaga dahil sa labis na pag-aalala. Maswerte na lamang dahil naabutan nila ang pari sa simbahan. Minsan ay umaalis ito para pumunta sa iba't ibang parokya at nagsasagawa ng misa. Sa buong seremonya at bendisyon ng pari, wala namang naging kakaiba dahil normal naman ang pagdadaos. Matapos yon, nagpasalamat at umuwi na ng tahanan ang mag-ina. Pagkarating sa bahay, pumunta ang dalawa sa likod para sunugin ang damit na may bendisyon. Habang sinasagawa yon, ganun na lamang ang kabang nararamdaman ni Sting dahil paulit-ulit na nakikita sa isipan ang larawan na walang ulo. Inabisuhan na lamang ito ng ina na wag na masyadong mag-alala dahil kasabay ng pagsunog sa damit, nasunog na rin ang malas na kaakibat nito. Sa natitirang oras bago sumapit ang gabi, nagdasal na lamang ang mga ito para ipasa Diyos na lamang ang mga nakita. 8:00 ng gabi, pagkapasok ng dalaga sa sariling kwarto, napansin niya ang isang rosaryo na gawa sa kahoy. Napakunot na lamang ang noo ni Sting dahil hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng rosaryo. At ni isang beses ay hindi pa siya nagkakaroon ng ganitong gamit. Matapos matitigan, itinabi na lamang ito at hindi na ninais pang pagtuunan ng pansin. Nahiga na lamang si Sting at ilang minuto pa ay kagading nakatulog. 2:00 na madaling araw, nagising ang dalaga sa hindi malamang dahilan. Kasabay nun,
Nakaramdam din ito ng alinsangan kaya binuksan niya ang bintana. Nang akmang pabalik na sana ng higaan, bigla na lamang tumayo ang mga balahibo nang makita ang isang napakatangkad na lalaki. Kulay itim ang buong katawan. May mapupulang mga mata at higit sa lahat, agaw pansin ang nakausli na dalawang maliit na sungay. Gustuhin mang sumigaw ng dalaga ay walang boses na lumalabas sa bibig. Dahil sa sobrang takot, hindi na nakagalaw pa sa kinatatayuan ang dalaga. Dahan-dahang lumalapit ang nilalang habang nakatitig sa kanya. Itinuro nito ang noo ng dalaga at bigla na lamang natumba si Sting dahil sa puwersang naramdaman. Matapos yon, tumakbo na papalabas ang nilalang. Dumaan ito sa nakabukas na bintana habang si Sting naman kumaripas ng takbo sa kwarto ng ina. Pilit nitong siniksik ang sarili para kahit papano mapawi ang takot na nararamdaman. Hindi na rin ito ginising pa ang ina at sa magdamag ay hindi na nakatulog. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, bumangon na ang ina samantalang si Sting naman nanatili lamang sa higaan dahil masama ang pakiramdam. Makailang oras lang ay matinding pagkahilo na ang naramdaman. Nang akmang tatayo na sana para kumuha ng herbal na gamot, napasigaw na lamang ito nang makita muli ang nilalang na dumalaw kagabi. Nakatayo lamang ito sa harapan habang nakangisi. Dahil sa likas na malakas ang boses ni Sting, nagmamadaling tumakbo ang ina papalapit dito. Nang tanungin kung ano ang nangyayari, patuloy lang ang pagturo ng dalaga sa nilalang ngunit ayon sa ina, wala naman itong kahit anong makita. Walang humpay sa kakasigaw si Sting dahil patuloy sa pagngisi ang nilalang. Kahit pumikit, hindi na nawawala sa isipan ang itsura ng nilalang. Hinila na ito ng ina papalabas ng kwarto para ilayo sa nakikita. Magmula nung makalabas, ilang minuto rin ang lumipas bago tuluyang kumalma ang dalaga. Dito ay dahan-dahang nilahad ni Sting ang mga nasilayan. Gawa ng naniniwala naman ang ina sa mga pangkalikasang nilalang. Nagwika ito na baka yon ang may gawa ng masamang pakiramdam ng dalaga. Dahil sa sitwasyon, dinala si Sting sa isang albularyo para mabigyan ng pangontra sa nasabing nilalang. Pagkarating sa tahanan ng manggagamot, napailing na lamang ito ng hawakan ang palad ng dalaga. "Nahawakan mo ba, iha, ang rosaryo sa higaan mo?" Napatango naman ang dalaga. Nagwika ang manggagamot na kinakailangan itong mailibing. Dahil kung hindi, mangyayari ang kanilang kinakatakutan. Nang mga panahong yun ay nasa katawan na ng dalaga ang sumpa. Dagdag pa ng manggagamot, tuwing may binibinyagan ay may kinukuha ring kapalit ang mga aswang. Isa sa pinaniniwalaan sa lugar, sa kada likod ng simbahan ay may angka ng mga aswang. Ito ang may gawa kung bakit nawawala ang ibang ulo sa litrato. Ang rosaryo namang natagpuan sa gamit ng biktima ay isang panlilinlang. Ito ay paraan para maamoy ang biktima at mabantayan hanggang sa tuluyang makuha. Dahil dito, nagbadali na ang tatlo pauwi ng tahanan. Nang makuha ang rosaryo, dumiretso na ang mga ito sa likod ng simbahan. Dito naghukay ang manggagamot. Inilagay ang rosaryo at kasabay nito, may kung anong langis di na pinatak.
Dahilan para makita mismo ni Sting ang totoong anyo ng Rosario. Galing sa pagiging Rosario, unti-unti itong naging isang itim na sisiw. Ganun lamang ang naramdamang kilabot sa katawan ng dalaga. Dahil ito ang unang beses na makasaksi ng kababalaghan. Ilang minuto pa ang lumipas ay tinabunan na ito ng manggagamot. Bago pa man makaalis, nagbilin ito na kinakailangang hubarin ng dalaga ang damit bago tumalikod at ipatong dito. Kaya naman, bago pa makaalis ay ginawa na ito ni Sting. Buti na lamang may dala ang ina na malapad na balabal na nagsilbing pantakip ng dalaga. Yun ang naging huling alaala ni Sting sa simbahan na ito. Dahil hindi na muling bumalik pa ang dalaga doon hanggang sa lumipat na sa ibang lugar. Magpasa hanggang ngayon, matanda na si Sting. Hindi pa rin nalilimutan ang kilabot na dala ng larawang may buradong muka. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.